Panampul ko panagdaging ka, panagtingamit at tingami. Dalam nga po tatang rabi pataras mo ating sangkot ng wisdom. Karos ng linggo at prospering kagano mga pastor, aming sinasawahan lumalakit sa Panginoon sa tanan Diyos, gawan kaaway magsilay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise God! Amen! Praise the Lord! Amen! Praise God! The highest praise, honor, glory, majesty is giving to our loving God. Tuloy pagkana po sa ating magulang sa Malapit-on, ating inaalagin ito ang turo. Ilapit Pastor Evangelist Julio Estrada Almeda, Blasang Pastor Lina Comuno Almeda. Bati rin po sa lahat na ating bumalapit ng Almeda family, aming kamgagawa kang maral, mga awit at manugtog, at aming opisyalis kakapsat ko, iti dako iti barangay Kimarin, Sitio Kim Coop. Amen, praise the Lord. Salcedo, Ilocos Sur. Amen, praise the Lord. So, the blessing of the Lord be with us. Our topic, kakapsat ko, way on effective service. Wagas tina epektibo apa nagserbi. Amen. Daan ng epektibong paglilingkod sa Tagalog. Service, ito tinatawag na spiritual obedience. Amen. Amen. So, spiritual obedience ang tawag dun sa paglilingkod. Kakapsat ko. So, way on, effective service, first is, encourage yourself. Amen. Encourage mo yung sarili mo kapag ikay maglilingkod sa Diyos. Supporting verse natin. Book of Psalms chapter 42 verse 5. Surat dagiti Salmo, Kapitulo 42, versikulo 5. Kastoy ti kunana. Apay mapasagka man o kararwa. Ken apay maringgurang ka man iti unig ko. Mangnamnama ka iti Diyos, taidaydayaw ko, pay gapo iti tulog ilangana. Amen. Wala ba tayong Tagalog, Kuya Boy, para yung ating live viewers, para masundan mga Tagalog. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Salmo awit, Kapitulo 42, talatang 5, ganito ang sinasabi. Bakit ka nalulumo o kaluloko? At bakit ka babagabag ka sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Pagka pupuri ko ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Amen. Pasulot. Amen. The Lord bless His word. So, Book of Psalms, chapter 42, verse 5. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Sabi ng salmista, mga batid, bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? Oh. Bakit ka nagababag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. At ako'y pupuri sa Kanya. Amen? Dahil sa tulong mula sa Kanyang harapan. Amen? Sa Kanyang mukha. So ganoon, minamahal, ini-encourage niya. Encourage yourself. Oh, nagatayo, tikim ko out, tikim pa rin. Masadutak, hindi ganoon. Dapat makikimo. Amen. Amen. Malayo man, malapit din. Basta langit, pag naglingkod ka kanya. Diba? Amen. Amen. Ganun lang yan, mga ini-encourage mo yung sarili mo. Hindi mo siya dinidiscourage. Kasi kapag sinabi, encourage yourself, magdalang tapang ka. Amen? Pabiligam Jeriknam. Pakiridom Jeriknam sa Ilocano. Amen? Kita niya di maag naman nalo. Sa Book of Luke, chapter 12, 16 to 19. Isurat ti Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 19. Kastoy ti kunana. Ket isu, sinarita na, kadakwata, ti maysa a pangarig, akinunana, ti talon ti maysa a tao, anabak nang nagbunga iti adu. Ket pagpakinakmen na, akot kunana, anyan to ti aramidek, taawan ti pangidulinak, kadagiti apit ko. Ket kinunana, aramidek to daytoy, takrakik to dagitoy kamalik ko. Ket bangunik to ida adaktakkel, ket idulin ko to ijay kiti amin nga apit ko. Ket gamgamit ko. 19. Ket kunak to iti kararwa adu kadagiti gaming nga indulin mo. Ama isagana iti adu at awin. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Amen. Kita nyo?
Maag nga manalon. O, pakikuhan muna natin sa Tagalog. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, talatang 16 hanggang 19, ganito pang sinasabi. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga at sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga. 18. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking abangan at gagawa ako ng lalong malaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil na aking mga pag-ari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Okay, tamo? Maag day niya eh. Di na binigbig niya ang po Diyos, labutado inapit na. Amen. 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 Pero di magpagina, in-encourage na. Kaputado inapit mo, nagragsak ka, mga ka. O, di ba? Amen? Hindi na nakalimutan, dinagtid sa kanya ng pagpapala ni Amo Diyos. So, sundan natin sa King James Version. Book of Luke, chapter 12, verse 16 to 19. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Nagapit ti Ado. Naumani siya ng marami. And he thought within himself, at katungtong kinakausap niya yung sarili niya, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruit. Oh, nagnanuang pong problema siya ngayon dahil marami siyang inani. Panpanunutin na pa, yung kabilan na, yung inani na, no? And he said, this will I do. Nakaisip siya ngayon ng paraan. I will put down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Yung na kanyang lumang kamalig daw, sirain niya, di kabil karabit, idakdakil manin. And I will say unto my soul, soul, thou hast much good laid up for many years. Take thy ease, eat, drink, and be merry. Tayo mo, kaputa na bandong ka nagtalon ka ta, kamsat ko, kapwa do'y tinapit na, mangan ka, ginanaka, katawa ka, kung nanalayan, di bagpagina. Panang-encourage na, di bagpagina. Amen. Pero nakalimutan niya sa 20, and God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then those things shall be which thou hast provided. Sika nga maag, kuna ni Apo Diyos, tatang rabi, dinakman lang dalagip, kuna ni Apo Diyos. Amen. Alaig takarurwam, papanan na garod. Saan mapupunta ngayon yung inipon mo? Kaya taga-kingkop, hanggang pasapon ka na yung digital talon. Amen. Amen. Baka may yaspik kayo dajay, maag nga ba na nga manalon, kaputado parabor na, nalipatan na ni Apo Diyos. Amen. Nakalimutan niya ang Diyos. Nagbigay sa kanya ng magandang ani, nagbigay sa kanya ng malagang kalakasan niya. Tano ka makapagtalon. Amen. Amen? Oh, parang in short, makita natin yung maagaman nalon, ang dakilang Diyos, ipinaigid na, takapinaigid na po, taba na nga. Parang ganon. Amen? Amen? Makita nyo sa buhay ng malapastor, bagamat siya po ay meron siyang peace pan, acres of peace pan, meron siyang plantation ng coconut plantation, meron siyang mining, pero siya nakakilala sa Diyos, naglingkod siya mga batid, iniwanan pa niya yung kayamanan. Source ng income. Dahil nakita niya, mas mahalaga, di pa nagserbi kini Apo. Amen. Amen? Also, encourage yourself. Uri nagadayo Apo. Iji papananmi, iji tagodin, uno itago, iji kandon. O, iji narbakan nga ta, at adayo manin. Pero at adayo ti langit, kakapsat ko. Amen. Amen. Manipo dito'y ka na di langit. Ang mabalin data jeep. Amen. Ang mabalita kita ni single motor nga serbisyo dito oy, di ka makadanon di langit, di ka nagserbi kini Apo. Amen. Uri agluka ka man ti eroplano, nawan kasulina na, manabsukan tumet laeng di eroplano. Amen. Ina kailangan ng paglilingkod kini Apo. Amen. Amen. Ikitain nyo kabsat ko, pag wala ng wifi dito, buti may piso wifi. Oh, di ba? May naka-live tayo ngayon. Amen.
Praise the Lord. O, supporting verse. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9, down to 16 and 18. Surat, iba'y kadua nga surat ni Pablo kadagiti taga Corinto, tulo 4, versikulo 8, 9, lagto tayo ti 16 hanggang 18, kasto ti kunana. Kadagiti iso amin, adiso, mailitan kami, ngem saan nga maiparigat unay, agdudua kami, ngem saan na maikat itinanamami, naidadanes kami, ngem saan anabaybayan, naituang kami, ngem saan kami anapukaw. Praise the Lord. 16, gapuna saan kam maupay, ngem uray ti tao makinruar kumapoy, lao kumapoy ti tao makinuneg kapabaro nga inaldaw. 17, kati na lang ang asagabami nga apag kanito laing agaramid kada kami ti saan marukod akangatuan ket agnanayon akadakkel iti dayag. 18, idinto adikam kitain dagiti banbanag makita no dikit dagiti saan makita ta dagiti banbanag makita saan da taginayon ngem dagiti saan da makita mataginayon da. Amen. Amen, praise the Lord. Sa aklat ng Kalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 9, ganito talong sa 16 hanggang 18, ganito pa sinasabi. Hallelujah. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi nangaghihinagpis, nangangakilihan. Gayon may hindi nangangawala ng pag-asa. Sa 9, pinag-uusig. Gayon may hindi napamabayaan na inilulog mo, gayon may hindi nangasisira. Sa 16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. 17, sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't-lalong bigat ng kalwalhatiang walang hanggan. 18, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Oh, palakpakan tayo sa Diyos niya po Diyos. Hallelujah. The Epistle of Paul to 2 Corinthians chapter 4, verse 18 to 9, down to 16 to 18. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Amen. So, both side daw, may hinagpis, tangititilihan, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Inuusig man, pero hindi pinapabayaan. Nilulugmok man, pero hindi nawawasak. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet inward man is renewed day by day. Bagamat ganun daw ang kalang nararanasan, mga kapatid, pero yung kalang physical na katawan, may nararamdaman din. Amen. Marit na dapat ibanong, anak kapsot. Amen. Panakaupay, pero yung kalang spiritual, sabi yung panloob na kalang pagkatao, ibig sabihin yung kalang spiritual, lumalakas araw-araw dahil sa kanilang panagserbi kay ang Diyos. Amen. Amen. Sabi ang kausap ng 17, for our light affliction, which is but for a moment, working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Yung kanilang daw pong hirap, sabi ni Pablo, ay pansamantala lang. Amen. And a moment, pero higit pa raw yung kalwatian na darating, which while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Kasi yung mga bagay, hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi yung bagay na hindi nakikita. Kasi yung bagay daw na nakikita, ito po ay temporaryo laeng. Amen. Amen.
temporaryo lahat ng bagay dito eh. Pero yung bagay na hindi nakikita, ito yung kaligtasan, ito yung paglilingkod natin kini Apo Diyos, ito yung bagay hindi man nakikita pero nagdudulot ng kaligtasan at buhay nga walang hanggan. Amen. Amen. O, kaya nga sabi rito kamsat ko, be of good courage. Amen. Hanggang ka maupay. Amen. Psalms chapter 27 verse 14, Psalms 31 verse 24. May isang pinukol na Surat data. dagiti Salmo 27:14 kastoy ti kunana. Paturay mo ni Apo Dios pumilig ka ket tumurot ka kuma na puso. Wen paturay mo ni Apo Dios. Psalms 31:24 kastoy ti kunana. Pumilig kayo kuma ket na puso yo tumurit ka di. Da kayo amin amang namnama ni Apo Dios. Amen. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 27, talatang 14, ganito ang sinasabi, magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Amen. At 31, sa aklat ng mga 24. awit, Kapitulo 31, 24. talatang 24, ganito pong sinasabi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kayo'y mga pakalakas at mga dalang tapang ang iyong puso. Kayong lahat mga nagsisiasa sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Book of Psalms chapter 27 verse 14 and sa Book of Psalms 31 verse 24. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thy heart. Wait, I say on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Amen. Oh, good courage ka na sa umingil ka. Amen. Yay, naturod ki pakinakam. Amen. Haang nga basta na umaupay. Amen. Kaya praise the Lord. Ken magnamnama kini Apo Dios. Ganun daw. Amen. Kaya nga encourage yourself. Oh, oray na ganda yun. Maalala ko kabsat ko, nung ako po ay baguhan pa lang, doon na ang tinitirhan ko ay nakikitira ko sa kapatiran sa sitio sa Lico Street, Abad Tondo, Abad Santos. Doon ako nakatira. Malapit po yun sa Blooming Street, sa estasyon ng LRT. So wala akong trabaho. Pag wala akong trabaho, under observation ako ng Single Square sa Manila nung araw. Magmagnaang manipod ijay Lico Street, Abad Santos, malapit sa Blooming Street, Ingana, Amoranto, pagpagnaed dayjay. Dala-dala ko yung aking uniforme, yung aking sapatos, uniforme ko sa Single Square, naka-chinelas ako, naka-t-shirt ako. Magmagnaang ijay kasi wala akong pamasahe. Praise the Lord. Oh, ang layo nun. Amen. Oh, malayo yun. Sa malapit sa Blooming Street. Hanggang doon ko pumunta ka na Amoranto. Nilalakad ko yan. Kamsat ko. Oh, pero hanak na nauma. Tuwan-tuwa ako eh. Galak na galak ako. Uray no awan ti pamasahe ko. Kasi pag uwi ko, ang malapas doon, binibigyan kami ng pamasahe. Praise the Lord. Diba? Tuwa ako eh. Amen? Ganon po yun. So kahit na malayo pala yung lugar mo, pag mayroong kang desire, maglingkod sa Diyos, at gusto mo ng kaligtasan, buhay na walang gan, ini-encourage mo yung sarili mo, oray na rigat, at ayan nyo. Amen. Amen. Oh, Galatians chapter 6 verse 9. Isurat Supporting ni verse. Pablo kadagitig taga Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9, kastoy ti kunana. Di tayo ngarod, mabandog, di panangarabit, itinaimbag. Tayo to tsempuna, agapit tayo to, o di tayo maupay. Iyan. Oh, yan ang salita ng Diyos. Aklat ng Galatias, Kapitulo 6, talatang 9, ganito po ang sinasabi, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo, at kung tayo hindi magmagot. Oh, the Epistle of Paul to Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Yeah. So wag daw tayo magpagod, tayo mabandog, di ba nagaramit kinasyaan sa tamang panahon, aani din tayo, kagaya di taga, kaya Kim Marin, hanggang nagmula kay Tatano Bigat, kakamsat ko, agsabong nga dagos. Amen. Amen. Hinakailangan man nga bulan bago siya mamulaklak at bago magbunga, bago kayo gani. Ganon din daw ang paglilingkod sa Diyos. Amen.
Amen? O, hang kayo maumang agtalo. Di, how much more? Hang ka maumang agserbi kini Amo. Kasi may pakinabang. Buhay na walang hanggan. Amen? And secondly, kasi mayroon lang tayong tatlong bagay na kinuha ko sa way on o effective service. Look what is the fruit of your service. Titignan mo ngayon sa buhay mo, sa buhay ko, kung ano yung bunga ng paglilingkod mo kini Apo Diyos. Amen. Amen? Kung titignan mo, hindi mo titignan yung failure na kasama mong Kristiyano. Pagkus titignan mo sa buhay mo, ano yung naramit ni Apo? Supporting verse, Book of Psalms, chapter 27, verse 13. Dagiti Salmo Kapitulo 27, versikulo 13, kastoy ti kunana. Nagtalipok ngawak nudyan namati. Ang makita ti kinaimbag ni Apo Diyos iti daga dagiti si bibiyag. Amen. Mhm. Aklat ng mga awit, Kapitulo 27, talatang 13, ganito ang sinasabi, ako sana'y nang lulupaypay kung di ko pinaniniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa talupain ng mga buhay. Oh, Book of Psalms, Psalms, chapter 27, verse 13. I have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord and the land of the living. Sabi po ng salmista, si Haring David, lupaypay na ako kung hindi ako naniwala at hindi ko nakita, dahil kinasyaat ni Apo sa lupain ng mga buhay. In short, sa buhay ni King David, mga kapatid, nakita niya yung kabutihan ng Diyos sa kanya. Bakit? Mula sa pastol ng tupa, naging hari siya. Amen. 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 Oh, so makikita sa buhay mo, ano yung bunga ng paglilingkod mo kini Apo Diyos. Amen? Praise the Lord. Hindi yung nakikita mo, pag-awit ka, pag-pakiga, magigimong, pag-uwi mo, dati ka pa na kalsada, siguro kilapman maniti ka rin kibalay me. Baka ultimo pag-go kasi nawang pa. Hindi yun. Amen. Amen. Yung ikaw ay pagkising mo sa umaga, kamsat ko, natulog ka, nakaring ka tibigat, nako, sarap ng timpla mo, higop mo ng kape. Dahil iningatan ka ni Apo. Diba? Napakajital talon. Haka, grabing init, haka nang-collapse, hindi ka na high blood, dahil stroke, nakaawit ka di balayo. Diba? Ganon yun. Maraming bagay na dapat natin titignan. Yung bunga ng paglilingkod mo kini Apo. Amen. Kita nyo si Pablo, Galatians chapter 1, verse 13 to 16. Ang sabi ni Pablo, dati ako mang-uusig, ngayon naging preacher. Oh, diba? Oh. Biblia. Surat ni Pablo kadagiti taga Galacia, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 16, kastoy ti kunana. Tanadamag yu, no kasano ti panagbiag ko. Iti pamati, dagiti hodyo. No kasano ti nalabas unay a panangidadakit dadanis ko. Iti iglesia ti Diyos. Ket ti panagdadail ko inkwana. Ket nang nangruna, iti pamati, dagiti hodyo. Yan dagiti adu, kadagiti kasadar ko. Jay ilik. Ket nariktaak pay unay. Kadagiti ugali ti pamati, dagiti ammak. Yan hindi kinayat ti Diyos, isuan ang ilasin kanya nanipod iti, tiyan ni inak. Ket iniyabak na kapo iti paraburna, si sais. Ngay palting, ti anak na kanyak tapno, isoy kaskasabak, kadag iti hentel, sigud ajak, nagyuman, iti lasag kendara. Amen. Amen. Aklat ng Galacia, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 16. Sapagkat inyong nababalitaan ang aking 13-16. Di po tayo, 13 hanggang 16 tayo. Amen. Sapagkat inyong nababalitaan ang aking namumuhay noong nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. 14. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit sa marami na aking mga kasing kulang na aking mga
kababayan. Palibasay, totoong masikap ako sa mga salit-salin niya. Sabi ng aking mga magulang, 15, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. 16, naihayag ang kanyang anak na sa akin, upang siya ay aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangkuni sa laman at sa dugo. Amen. Oh, so from persecutor to preachers of God. Amen. Amen. Although siya po ay religyoso. Amen. Pero persecutor siya. Din yung biyaya ng Diyos ay dumating sa kanya, naging mangangaral ng Diyos. Amen. For you have heard, the epistle of Paul to Galatians chapter 1, 13 to 16, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it, and profited in the Jews' religion above many my equals and my own nation, being more exceedingly zealous of tradition of my fathers. So siya po, kamsat ko, ay talagang devoto siya. Amen. Amen. Kamsat ko sa Judaism. Judaism, ito po yung law of Moses na tinatawag nila. Actually, yung Genesis to Deuteronomy, yan po ay Book of Moses ang tawag ng mga graduate ng Bible School. Amen. Yan po ay Book of Moses. Pero salita ng Diyos yun. Si Moses kasi nagsulat. Yan, ang tawag doon po ay, turo doon ay Judaism. Amen. So siya po ay talagang devoto siya. Nangunguna. Religyoso. Pero walang pagbabago. Amen. Pero ang biyaya ng Diyos dumating sa buhay niya from persecutor to preachers of God. Dahil biyaya ng Diyos ay dumating sa kanya. Amen. Amen. Oh, and profited about when it pleased God, separated me from my mother's womb and called me by His grace to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen. Immediately I compare not with flesh and blood. Amen. So hindi na siya nagdalawang isip, mga kapatid. Amen. Oh, at sa kanyang buhay as a preachers, as a traveling preachers, as a messenger, as apostle of the Gentile, kapsat ko, nakita niya, pinoprovide ng Diyos ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Ginagamit ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Kasta kami ba't nga manggagawa ni ang Diyos? Amen. Sige, pila kakatayo, kapsat ko, praise the Lord. Hallelujah. Sige, dito muna tayo sa 2 Timothy tayo for 8. And Philippians chapter 4 verse 16 verse 18. Sabi niya meron siyang crown of righteousness ngayon na ang kanyang inaanay bibigay sa kanya ng Diyos pagdating ng araw. And then secondly, provided ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. As a preacher of God, as a messenger of God, pinoprovide ng Diyos ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Sige, Timothy mo tayo. Chapter 4 verse 8. Kapitulo 4, versikulo 8, kastoy tigunan. Manipot ita na isagana maipaay kanyak iti balangat iti kinalintig na itid ko kanyak iapod tinalinteg nga ukob iti dayjay nga aldaw ket saan laing a kanyak no di kadagiti isu amin nga gayayan iti panagparang na. Amen. Philippians muna tayo. Chapter 4 verse 16 and 18. Yan, susunod natin. Tagalog muna tayo. Timoteo, kapitulo 4, talagang 8. Buhat ngayon ay natatanan sa akin ang puntong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon, na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita niya. The epistle of Paul to 2 Timothy chapter 4 verse 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His offering. Yung crown of righteousness, ito po minamahal doon sa mga nag-aantay ng second coming of Jesus Christ, tatanggapin nila. Amen. Eh di nagkaki-co-op, na di yung mauray na amo nyo sa nag-rapture, paano yun? Awang ating crown of righteousness nyo. Amen. Amen. Kausat ko.
Philippians chapter 4, verse 16 down to 18. Surat ni Pablo kada taga Filipos kapitulo 4 bersikulo 16 hanggang 18 Okay, hasta babata 18. Paura ijay Tesalonika masansan anang ipaw it kayo iti may paay iti pakasapulak saan agaputan tarigagayak iti sagot nudiket tarigagayak iti bunga nga umadu kuma nga maipaay kada kayo 18 nga maddaami kanya ket adwana mapanikak iti kalpasan iti panangawat ko ken iparat dito kadagiti impawit yo tasapit nga ayong daton anapateg apagay ayatan unay ti Dios. Amen. Amen. Aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 16, baba sa 18. 16 hanggang 18, sapagkat sa Tesalonika ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. 18. Hindi sa 18, na dapat meron ako sa lahat ng mga bagay na sumasagana. Ako'y busog, palibasa'y tumatanggap ng kaya iprodunto na mga bagay na galing sa inyo na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, lubhang na kalulugod sa Diyos. Yan. Palakpakan tayo sa ni Apo Dios. Hallelujah. The book of the Epistle of Paul to Philippians chapter 4 verse 16 down to 18. For even in Thessalonica you sent once and again unto my necessity, but I have all in abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, full blessing to God. Nakikita niya yun. Amen? Amen? Amen. Kaya kapag ikay Kristiyano, dumadalo ka sa gawain ng Diyos, di ka rubag manaimot, pinadiguan na ka, kamsan ko, Texas pa'y ka manok, payat. Di ba? Amen? Di makikita mo yun. Amen! Amen! Makikita mo siya, di mo ba? Amen? Nakikita mo yun pag naglilingkod sa Diyos. Amen? Pero pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, ano nakikita mo? Nakaw, gira man ay, sakit ng silangan. Nakaw, gumataw ka sulinan. Pandak na lang, hindi tumataas. Sana ko na. Di ba? Amen? Amen? Yun ang nakikita. Amen? Amen? Oh. Pero kapag naglilingkod ka sa Diyos, araw-araw sa buhay mo, nakikita mo yung bagay at bunga ng paglilingkod mo kiniamo Diyos at dito inaalala mo palagi, naglalilipenda niya, inaramid niya mo Diyos, tibiyag mo. Gana ka nga, kidim tiyo na ba, utinaga. Yung mo ba? O, nasa Bible yan, no? Psalms, Book of Psalms, chapter 7 to 11. Yeah. Book of Psalms, chapter 7 to 7, verse 7 to 11. Malapit Dagiti na Salmo tapos, kapitulo isa na lang. 77 bersikulo 7 hanggang 11. Kastoy ti kunana. Agnanayon aya amang mangbaybay anto iti apo. Ket saan to aya ang mga asid. Ti kinamagatyat na nagawanin aya iti agnanayon. Ti karina agpukawin ngata akan kanayon. Nalipatan nen ti Diyos ti kina manang parabor na iti pungtot na pinagripan aya kadagiti nadungdung mo na asi. Jis ket kinunak dayto iti dadagsit ko. Ngem lagi tikto dagiti tawtawin ti makanawan nga ima ti kangatuan. 11. Saritaik to dagiti aramid ni Apo Dios. Talagi tikto dagiti nakaskas daw. Agapuan na idi ugma. Amen. Yeah. Oh, ganun daw. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Awit, Kapitulo 77, mula 7 hanggang 11, ganito ba sinasabi? Amen. Matatakwil ba ang Panginoon magpakailanman at hindi bagasal hilinga pa? 8. At ang kanya bang kagandahang loob ay lubos na mawala magpakailanman? Natapos na bang walang hanggan ang kanyang mga pangako? 9. Nakalimot na ba ang Diyos na
magmaawain. Kanya bang tinakpan ng kagalitan ang kanyang malumanay na mga kaawaan. Yes. At aking sinabi, ito ang sakit ko, ngunit alalahanin ko ang mga taon na ng kanan ng kataas-taasan sa 11. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una. Amen. Praise the Lord. Yan, o, di ba? Book of Psalms chapter 77, verse 7 to 11. Will the Lord cast off forever? And will He be favorable no more? Is mercy clean gone forever? Though the promise failed forever, had God forgotten to be gracious? Had He in anger shut up His tender mercies? And I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the words of the Lord. Surely I will remember thy words, thy wonders of all. Amen. Apay, nalipatan ni Apo Diyos nga ba ng kaasit? Sabi ng salmista. Pero lalaalahanin ko, jay aramid mo, Apo. Amen. Yeah, so, look what is the fruit of your service. And lastly, stay on God's presence. Amen. Manatili ka lang sa presensya ng Diyos. Manatili lang tayo sa piling ng Diyos. Amen. Amen. Parang sabi ng kanta, huwag kang bibigay, huwag kang anay. Ano ba? No? Amen? Salmo, chapter 63, verse 6 to 8. Dagiti Salmo 73, ng versikulo. versikulo 6 hanggang 8. Pasti ti kunana. Numalagip ka, iti pagidaak, ket panunutin ka, dagiti panagpuyat ti rabi. Kasi kanto ti saranay ko, ket iti salindong dagiti payak mo, agragrag o akto. 8. To'y kararwak sumursurot, asigaganet get ket ka, ti kanawan nga imam, saranek iyak to. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 63, talatang 7 hanggang 9. 8 po tayo. Sa 1 hanggang 8. Sa 1 hanggang 8, ganito yung sinasabi. Pagka maalala kita sa aking higaan at ginugunita kita na magbabantay sa gabi. 7, sapagkat maging katulong kita at sa lilim ng iyong mga pakpak mo'y magagalak ako. Sa 8, ang kaluluwa ko'y nanonood na mainam sa iyo. Inalalayan ako ng iyong kanan. Book of Psalms chapter 63 verse 6 to 8. When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches, because thou hast been my help. Therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. My soul followeth hard after thee, thy right hand upholdeth me. So sabi ng salmista, mga batid, inaalala niya ang dakilang Diyos sapagkat ito ang tumutulong sa Kanya. Amen. Amen. Kaya kanyang kaluluwa ay sumusunod sa Panginoon at ang kanang kamay ng dakilang Diyos humahawak sa Kanya. So stay on God's presence. Kapag nanatili tayo sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos, tutulungan tayo ni Apo Diyos, ano man mangyari sa mundo, at kanang kamay ni Apo, tingtingilin na tayo. Amen. Amen. Awata mo po ba kabsat? Taro sa mall. Amen. Naintindihan, naunawaan. Titagalog na. Amen. Yeah. Kasi kapag nanatili tayo sa piling ng Diyos, sabi rito, may karukang katulong, ang dakilang Diyos may hawak sa atin. Sabi rito, kapag ang Panginoon nanatili tayo, sabi rito, hanggang nagputing. Amen. Book of Psalms 118, verse 6. Dagiti Salmo 118, kapitulo 6, verse 29. Niya po Diyos, adda dito'y sikiga. Jakto ag buteng, anya ti mabalin nga aramiden ti tao kanyak. Amen. Amen. Praise the Lord. Aklat ng mga awit, Kapitulo 118, talatang 6, ang sabi rito, ang Panginoon ay kakampi ko. Amen po sa Lord. Amen. 118 verse 6. Kung hindi ako ay Yeah. hindi, ang Panginoon ay kakampi ko.
Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Oh, Book of Psalms 118 verse 6, The Lord is on my side, I will not fear. What can man do unto me? Ang Panginoon natisibay ko. Anak buti, ano marami titao kanya. Kaya makita nyo sa buhay bilang preachers, bilang evangelist ang ating beloved pastor, very bold siyang mangaral. Walang takot. Amen. Dahil alam niya kasama na ni Apo Diyos. Amen. Amen. Kaya gusto mo. So, ganun daw mga kapatid. Amen. At ang sabi rito, hold it our soul in life. Pati buhay mo, nahawakan ng Diyos yan. Pinapahalagahan ng Diyos yan. Kasi pinapahalaga mo na paglilingkod sa Kanya. Amen. Oh. Psalms chapter 66 verse 9. Dalawang versikulo na lang tayo. Dagiti Pakaya Salmo 76, versikulo 9, kastoy ti kunana. Dayjay, mangigaga iti kararwa tayo, iti panagbiag, ket di na itulog, adagiti saksaka tayo, maiwas da. Amen. Yan. Oh? Amen. Praise the Lord. Aklat ng mga awit, Kapitulo 66, talatang 9. 9, ganito po sinasabi, na umaalala sa aking kaluluwa sa buhay at hindi matitiis na makilos ang aking mga paa. Amen. Yeah. Book of Psalms chapter 66 verse 9, which hold that our soul and life, and suffereth not our faith to be moved. Amen. Hahawakan niyang kaluluwa mo para ikay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya sabi nga natin, beloved Mama dear, mga minamahal, pinagaling tayo ng Diyos. In short, dinugtugan ang ating buhay. Gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. O, ganun daw po yun, mga kapatid. And last verse, puso mo, isip mo, sabi rito, salsalimit-mitan ni Apo Diyos. Philippians chapter 4 verse 7, last verse natin. Isurat ni Pablo kadang taga Pilipos, kapitulo 4, versikulo 7, kastoy ti kunana. Ket itital na ti Diyos, aday ginna ti amin, apan nakaawat. Aywanan nanto dagiti puspuso yo, Oh, kita nyo? ket dagiti panpanunot yo, ket Kristo Jesus. Amen. Ayan, praise the Lord. Aklat ng taga-Pilipos, Kapitulo 4, talatang 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayot ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Oh, the epistle of Paul to Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Palapakan tayo ni Apo Diyos. Amen. Oh, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayot, sabi rito, mag-iingat ng ating puso at ang ating kaisipan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, way on effective service. Encourage yourself. Amen. Look what is the fruit of your service and stay on God's presence. Awit tayo, kamsat tumatir tayo, serving you. Praise the Lord. At kaili yung ating po mga baguhan toy, habang inaawit po yung awit yung serving you, o baka kayo isango, meron kayo karuba man, nakagagit yung aralin, ang kayo babay, dyan lang po kayo dyan. Yan. Amen. Praise the Lord. Serving you. I visit you, Lord. Touch our heart, O God. Forgive us our sins. Have mercy to thy children, O Lord. Hallelujah. We glorify thee. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
praise the Lord. God bless po sa ating mga awit at mga nagdog. 1:12, as many as receive him to them, give him power to become the sons of God. Tagiti na mati kinupawat kay Kuana, maganti berbelyo, balin na anak ni Diyos. Sa Hebreo 11:6, ang lumalapit sa Diyos, paniwalaan niyang mayroon Diyos at ang magbibigay po ng gantimpala kiniamo Diyos. Marcos 9:23, walang mahirap nga banag king ka na mamati kay Diyos. Hindi po reliyon ang kailangan ng tao, pakirelasyon kiniamo Diyos. No, awatan tayo suna, kas personal naman numpot tayo. Ingato yo, itaimayo, surutan ng Kilocano, Panagawan. Apo Isus, adatuyan, may isa ang managpason. Apo pakawanan na, ibasol ko, nanipo dubinga, inga natata. Apo Isus, sumurag ka, dito'y puso. Lalo sanak, itidaram, anay buyat, kay krus ti Kalbaryo, babain kanya. Apo isalakan na, karaman, dagito'y kapamilya. Isurat mo ba't apo, itinagang ko, itilibro ti biyag sa dilangit. Kinagan ni Apo Isus. Amen. Mga kapatid, pag-pray natin mga tumanggam. Salamat po mga Pinoon sa mga tumanggap sa iyo sa gabing ito. Ginawat ito huli ng kalapang paglilingkod sa iyo. Pagkat ito ang simulain, mga Pinoon, kumilos ka Diyos sa kalampung buhay. Iligtas mo sila sa buka naman sa buhay. At isulat mo kalang pangalan sa kalatang buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makabalik kayo yung upuan at apo'y manalangin sa ating po mga Panginoon at sa pulang tayo. Hallelujah. Mag-pray tayo mga kapatid. Nakila namin ang Ama Diyos sa langit, sa pangalan mo po pinakamalo mo Jesus, sa puso mo ng ginagalang mga pastor, pilapit children. Pagkukulang pagkasala ng pausahin, patawarin mo kami mga Pinoon. Ating napag-aralan tatang arabi apo, itin mo sa puso, sipa ng bawat isang dari, na pagbukahan mo po mga Pinoon. Bigyan mo ng pagkakataon, O Diyos, sa aming mga kababayan, sa dako ito, na sila po ay makapaglingkod din sa iyo mga Pinoon, at ang mapangako mo ay kamtan ng bawat sa amin. Yun at po pagpalang kamay, tingin mo po dagiti araro, mi sulbarang amin ti problema mi, paybay mo po dagiti masakit mi, kana kami po tipig sa kirit, pabiligin kay na yun dagiti pamati mi. Patuloy na kami suruan bigyan, katawaturuan, makasunod na kayo sa kalooban. Abutin mo dagiti karuba mi, kababayan mi, tuturuan pisya, ang siglabas, may mana, manatili magpatuloy sa paglilingkod sa iyo para kami magmana ng kaligtasan at buhay na walang gan. Patuloy mo pagpalain ng mga bilabid ang vida pa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Nakabatid sa ating masiling. Patay hindi may isang imay tulo, di pa rin na masakit na. Sa first prayer na naging nag-alam ng pastor at bilabid children namin sama-sama sinasabi. Ang maramdaman counsel, looking na dapat, kapulang pagkabingin, rayuma, arthritis, diabetes, high blood, sakit sa puso, kahirapan gawan ka, away, magsilais kilahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise God! Amen, amen. Praise the Lord! Praise God! At nawatag kamsat, tayo po isisigaw, lulundan tatlong beses. Hallelujah! Praise the Lord! Revelation chapter 19, 1-6. Hallelujah is heavenly language. Pana salvation, honor, glory para kinapo Diyos. Hanga lauya. Kasi lauya masida. Amen. Paborita ti Ilocano. Hallelujah. Hindi lauya. Amen. Hallelujah is heavenly language. Kaligtasan, kalulatian, pagpupuri para kiniamo Diyos. So let us shout and jump. 3 times. Shall we shout? Hallelujah! 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 Praise the Lord. Praise God. Amen. God bless you po na impang garabi. We love you so much. For Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord. Sana ako sila natin po beloved Kuya Boy. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen.